Isang magsasaka, ginawa ang lahat ng kanyang makakaya para mapagtapos ang kanyang mga anak. At ito na ang nangyari. What's up guys? Halina't simulan na natin ito. Ang kwento ng magsasakang itago na lang natin sa pangalang Edgar. Alam naman ng karamihan na ang pagiging mahirap ay talagang mahirap. Yan ang katotohanan na dapat nating tanggapin. Kung hindi ka magsisikap ay mananatili ka sa kung anumang buhay na mayroon ka ngayon. O ang mas malala pa ay mas lalong humirap ang inyong pamumuhay. Walang madali sa mundong ito. Ang lahat ay kailangan mong paghirapan. Ang tanong, kung sakali ba na ikaw ay pamilyadong tao at wala kang permanenteng trabaho, ano nga ba ang kaya mong gawin para sa iyong pamilya? Ang lalaking si Edgar ay maagang nagkaroon ng sariling pamilya. Nabiyayaan sila ng 2 lalaking anak ng kanyang asawa noon. Pero simula noong magsama sila noon, ay hindi nila naiiwasan na madalas mag-away ng kanyang asawa dahil laging kapos lamang ang kinikita ni Edgar sa kanyang mga raket. Kung anong trabaho lang ang pwede niyang maekstrahan, ay hindi siya nagdadalawang isip na pasukin ito. Hindi na rin kasi siya nakapagtapos ng pag-aaral, kaya't hirap na rin siyang makakuha ng maayos at permanenteng trabaho. Ngunit isang araw ay malaking dagok ang dumating sa buhay niya noong bigla na lamang silang iwanan ng kanyang asawa at sumama ito sa ibang lalaki na higit na mas may kaya kaysa sa kanya. Naiwan kay Edgar ang 2 nilang mga anak. Masakit man para sa kanya ang mga nangyari, ay pinilit niyang magpakatatag para sa kanilang anak. Kahit ayaw niyang lumaki ang mga ito na walang ina, ay ginawa niya ang lahat para magampanan ang pagiging ama't ina sa kanila. Sa tuwing tatanungin nga rin siya ng mga ito, "Tay, nasa na ba si nanay?" Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya bumabalik? Sa mga ganitong tanong ay hindi na alam ni Edgar kung paano ito sasagutin. Habang tumatanda naman ang kanyang mga anak, ay naiintindihan na rin nila ang kanilang sitwasyon. Hindi man sabihin ni Edgar ang totoo na matagal na silang iniwan ng nanay ng kanyang mga anak, ay naiintindihan nila ito. Simula rin noon ay lalo siyang nagsipag sa kanyang pagtatrabaho. Nabigyan siya ng trabaho bilang magsasaka sa hindi niya pag-aaring lupa, kaya't maliit lamang din ang kanyang kinikita dito. Kulang na kulang talaga para mayroon silang maipangtustos sa pangangailangan ng kanyang mga anak, lalo na sa pag-aaral ng mga ito. Minsan nga din ay ume-extra na lamang siya bilang construction worker. Sa gabi naman ay nagtatrabaho siya bilang tagabantay sa isang warehouse. Ganito ang sistema ngayon ni Edgar. Literal na ginagawa niyang araw ang gabi para sa kanyang mga anak. Samantala, ang mga anak naman niya na sina Jason, siya ang panganay, at Michael, siya naman ang bunso. Nagtutulungan din sila bilang magkapatid. Ayaw nila na pati sila ay alalahanin ng kanilang tatay. Kapag sila ay nasa eskwelahan, ay hindi nila naiiwasan na tuksuin ng kapwa nila mag-aaral dahil sa kanilang gusot-gusot na uniforme at madalas din silang walang baon. Gayunpaman ay minabuti nilang huwag na itong sabihin pa sa kanilang tatay. Hanggat maaari ay pinagtatanggol na lamang nila ang isa't isa. Lumipas ang panahon, sa pagsisikap ni Edgar ay napag-aral pa rin niya sa kolehiyo ang mga anak niya. Kahit ang mga kagustuhan ng mga ito ay tumigil na lamang sa pag-aaral para matulungan na siya. Ngunit hindi dito pumayag si Edgar. Kagustuhan kasi niyang mapagtapos ang mga ito para hindi daw sila matulad sa kanya. Katulad ng dati ay marami siyang trabaho na pilit pinapasukan. Wala sa kanyang bokabularyo ang salitang pagod. Titingnan lamang niya ang kanyang mga anak at muli na siyang gaganahan para magsikap. Magkakasama nilang nilalagpasan ang anumang problema na kinakaharap nila. Basta alam ni Edgar na balang araw ay makakaraos din sila sa hirap. Marami mang tumutukso sa kanila dahil sa kanilang pamumuhay, ay hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy niya ang kanyang ginagawa para sa kanilang pangarap. Sa bawat sakit at dilim na kanilang pinagdadaanan, ay nakangiti nila itong sinasalubong dahil alam nila na ang kinabukasan ay mayroong liwanag. Ilang taon ang makalipas ay hindi tumigil sa pagluha si Edgar dahil sa wakas ay makagraduate na ang kanyang panganay bilang engineer. Nakapasa na rin ito sa kanyang board exam. Niyakap siya ng kanyang panganay na si Jason. "Tay, maraming salamat po. Hayaan nyo,
konti na lamang, makakapagpahinga na kayo sa pagtatrabaho. Sambit ni Jason. Matapos ang kanilang graduation ay wala na siyang sinayang pang pagkakataon. Agad siyang humanap ng trabaho. Mabuti na lamang ay madali siyang nakapasok sa isang malaking kumpanya. Kitang-kita kasi kay Jason ang pagsisikap at determinasyon sa kanyang trabaho. Ilang buwan ang makalipas, kahit papaano ay malaki na ang kinikita ni Jason. Pinatigil na niya sa pagtatrabaho ang kanyang tatay na si Edgar, na ilang dekada din talagang nagsikap para sa kanila. Si Jason na din ang gumagastos para sa kinakailangan ng kanyang bunsong kapatid na si Michael sa kanyang pag-aaral, na kasalukuyang kumukuha ng entrepreneurship. Sa pagtutulungan nila bilang pamilya ay hindi na rin nagtagal, ay nakatapos na rin si Michael sa kanyang pag-aaral. Ngayon, na isa na siyang ganap na negosyante, ay sila naman ang bumawi sa paghihirap ng kanilang tatay. Ano man ang gustuin nito ay naibibigay agad nila na walang kahirap-hirap. Kung dati ay nangangarap lamang silang makabili ng magagandang damit, ngayon naman anumang mamahaling damit ay kayang-kaya na nilang bilhin. Napatayuan na rin nila ng sariling bahay ang kanilang tatay. Nabigyan din nila ito ng magagarang sasakyan. Sa kabilang banda, ang lahat ng mga ito kailanman ay hindi hiniling ni Edgar, dahil ang tanging pangarap lamang niya noon ay magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Pero ngayon ay sobra-sobrang mga blessings na ang kanilang natatanggap. Masayang masaya talaga siya sa mga naabot ng kanyang mga anak, na naging bunga ng lahat ng pagsisikap at pagtitiis niya noon. Ang mga dati din na umaapi sa kanilang pamilya ay talaga namang humanga sa pagiging matagumpay ngayon ng kanilang pamilya. Hanggang ngayon din ay wala pa rin silang balita kung nasaan na nga ba ang nanay ng kanyang mga anak, na iniwan sila noon dahil sa kalagayan ng kanilang buhay. Gayunpaman ay alam daw nila na kung malaman niya ang mga naabot nila ngayon, sana daw ay maging proud ito sa kanila. Hindi rin nila nakalimutan ang kanilang pinanggalingan. Kahit papaano ay binabahagi nila ang mga blessings na kanilang natatanggap. Dito na nagtatapos ang kwento ng pagsisikap ng pamilya ni Edgar. Sa kwentong ito ay pinapaalam na anumang estado mo sa buhay ay hindi ito dapat maging hadlang para ipagpatuloy mo ang iyong pangarap. Lahat tayo ay mayroong kakayahan na magtagumpay. Depende na lamang ito sa mga hakbang na iyong gagawin. Maging maingat din tayo sa mga desisyon na ating gagawin sa buhay, dahil baka sa uli ay ito pa ang higit nating pagsisihan. Kung mayroon din kayong kakaibang kwento na pwede nating i-feature sa channel na ito, maaari nyo kaming i-message sa aming Facebook page. Yun nga lamang po, huwag nyong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.